Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli na naman po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo. Umpisahan na po natin. Ito po mga kababayan, meron naman pong pinag-uusapan sa social media dahil daw po sa biglaang nagbago po ang itsura ng isang congressman. Si congressman po ng 1st District po yata ng Zambales na si Representative J. Conghun, mga tambay, na ito po ay grabe po ito binakbakan ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ang Vice President Sara Duterte magmula po nung 19 Congress. Grabe po ang pagbabatikos at pagpapabagsak po yata nito. Isa po yata ito na gustong pabagsakin ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Lalong-lalo na yung sinasabing nasa Young Guns. Hindi po ba? At nasa Tuadcom o Quadcom na tinatawag nila. Ito pa mga tambay, pakinggan po natin ang pinag-uusapan po sa social media ang biglang pagpayat po ni Congressman. Umpisahan na po natin at komentuhan po natin mga kababayan. Setup ko lang po. Whatever your pace of life. Mula sa Ito po. Umpisahan na natin. mula sa pamamaalam ni Representative Ako gaya ng birthday wish ng journalist na si Cara David. Na daw sana ang mga kurap sa Pilipinas. Naaalala nyo ba si Representative J. Conghun na dating kasintahan ng aktres na si Aiko Melendez? Tingnan nyo ang kanyang itsura ngayon. May TB ba ito? Parang nagkasakit siya, hindi ba? Ayon pa sa post ni Teddy Adarna, bakit parang may TB? Parang ikaw next kay Akop, kaya pala hiniwalayan ni Aiko. Saka ang pogi ni Juan Mig, ang layo sa itsura mo, mukhang tipaklong. I can't blame her. At mukhang ayaw Yan po, madama mga sa tambay. produksyon ni Sunny Angara. Yan po, grabe. Bigla nga pong pumayat. Ang laki po ng pinayat ni Conghun, mga katambay, nung panahon po, mga ilang, last year lang po. Di ba? Last year, nung buhay na buhay pa po, ang Quadcom o Tuadcom o Young Guns, ay at nung panahon po, na kasintahan niya po ang isang aktres. Ang layo po ng itsura, mga kabayan. Yan po. Yan na po ang itsura ngayon ni Congressman Conghun, mga kabayan. Si J. Conghun, ang representative po ng Zambales. I think 1st District po ng Zambales. Bakit po nagkaganyan ang itsura po ngayon ni Congressman Conghun? Kaya po ngayon pinag-uusapan po siya sa social media na para daw pong susunod na raw po umano yata kay Congressman Akop, mga kababayan. At sinasabing may sakit ka ba na TB, mga kababayan. Ito po, ang laki nga naman ng difference. Hindi po ba, mga kababayan? Biglang pumayat samantalang saganang-sagana po sila sa isang damukal na salapi. Ubod na po sila ng yaman. Napakayayaman na po nila. Hindi po ba? Bakit po biglang nangayayat, mga kababayan? Wala na po bang makain? O sinasabing meron na po tayong nararamdaman? Sa bagay, totoo naman po, lahat naman po tayo ay magkakasakit at papanaw sa mundong ito. Hindi po ba, mga kababayan? Panapanahon lang po yan. Kaya nga lang po, ang masakit lang po, pag maririnig mo ang laging sinasabi ni Cara David para po sa mga politiko na magnanakaw na walang kabusugan sa ating bansa, ay talaga pong pagpapahingahin ka na ni Cara David, mga kababayan. Ito pa, pakinggan po natin muli si Cara David, mga kababayan. Pakinggan po natin ang lagi pong hiling at request ni Cara David, mga kababayan. Ang kanyang wish. Pakinggan po natin si Cara David. Pinalagan ng palasong akusasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay.
Apat pa lang napapatay ko eh. Apat na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Yan po mga kabayan, ang wish ni Cara David at apat na raw po ang nachuchugi sa kanyang mga kahilingan at wish mga kabayan. Nagsimula po ito nung kanyang birthday. Yan po ang kanyang wish birthday po mga tambay, na matsugi na po ang grabe pong katatakaw na magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya po ang tanong po natin, ano kaya ang nangyari mga kabayan? At may sakit na po ba? Yan po ang pinag-uusapan sa social media. May sakit na po ba si Congressman Kong Hun? At bigla pong nagbago po ang kanyang itsura kahit po sadsang damukal ang kanyang kayamanan na pwede po siyang magpagandang lalaki. At syempre, sagana-sagana po sa mga masusustansyang pagkain. Hindi po ba? At kayang bumili ng isang damukal na bitamina. Hindi po ba? At mga healthy food ay pwedeng kainin para po ma-maintain ang kanyang kalusugan at ang kanyang ganda ng kanyang katawan. At syempre, meron pa po yung ginagamit pagka sobrang yaman mo na. Hindi po ba? Pampabata. Hindi po ba? Pampabata. Hindi po ba? Napakarami po mga ginagamit na kaya nilang gastusan sa dami ng pera nila. Kaya po ang taong bayan ay nagtatanong, sa dami ng pera ng Congressman Kong Hun, bakit biglang bumagsak ang kanyang pangangatawan, mga kababayan? Expected naman po natin dahil lahat naman po tayo ay magkakasakit. Kaya nga lang bilang politiko at napag-uusapan, dahil nga laganap po ang korupsyon ngayon sa ating bansa, kaya nga merong broadcaster na humihiling sa kanyang birthday, ang kahilingan niya ay matodas po ang mga korap na politiko. At hindi lang naman po si Kong Hun, si Congressman Kong Hun, ang napapansin po ng publiko, napapansin po natin na pumapayat at nag-iiba po ang itsura. Hindi po ba? Nahandyan po si Boying. Si Boying po ng ombudsman ay hindi pa po natin nakikita. Hindi po ba? Ano po ba ang usapan kay Boying? Ganon din po ang usapan kay Boying. Susunod na rin daw po kay Akop. Si Boying, yan din po pinag-usapan dahil noong nakarang araw ay pinagtatanggol pa po ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John B. Crimolia. Ang kapatid daw po niya ay hindi raw sinugod sa ospital. Bagkus, nag-almusal ng maya-maya, sinigang na maya-maya. Pagkatapos daw po mag-almusal ay nag-golf pa si Boying. Kaya nga po sabi ng ating mga kababayan, sino raw po ba ang kagolf ni Boying? Si Akop daw po ba ang kagolf? Kaya po ang ating mga kababayan ay siyempre po ay nagtatanong, siyempre nga naman makapangyarihan ng mga taong ito. Hindi po ba? Congressman, ombudsman, maraming pera ngayon. Sikat na sikat sila sa flood control at kilalaki nilang mga confidential fund. Ang lalaki nila ng budget nila. Hindi po ba? Bakit biglang nag-iba ang mga itsura nila? Mga kababayan, hindi naman po sila mahirap. Hindi naman sila isang kahig at isang tuka. Hindi po ba nakatulad natin? Yan po mga kababayan, ang ating pong komento dito po sa kumakalat na sa social media na pinag-uusapan po ang isang congressman na bumabanat at binabatikos po ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang Vice President. Grabe po itong batikusin ni Congressman J. Kong Hun ng distrito po dyan sa Zambales, mga kababayan. Hindi po ba?
Natatandaan po natin yan. Marami pa po yan, mga kababayan. Kaya po, wala naman po maitatago ngayon sa panahon po natin. Dahil ang taong bayan ay siyempre po ay sila rin po ang hinahanap at tinitingnan po ang galaw nila. Lalong-lalo po itong mga magnanakaw umano sa ating bayan na gusto na pong matsugi ni Cara David, mga kababayan. Yan po mga kababayan ang ating komento kay Representative J. Kong Hoon na kumakalat po sa social media ang kanyang biglang pagpayat, mga kababayan. Payat na siya pero bigla pang lumaki ang kanyang pagpayat o pagliit ng kanyang katawan at bigla pong tumanda. Hindi pa naman po ganong katanda si J. Kong Hoon. Kung hindi po ako nagkakamali, parang ano lang po yan 1977 po yata pinanganak yan, si J. Kong Hoon, mga kabayan. Kaya ilang taon lang po halos yan kung 1977, hindi po ba? Kung 1977, 20, ano na tayo ngayon? 2026. Di ba? Nasa 49 pa lang po yan, wala pang 50. Magpi-50 pa lang. Magsi-50 pa lang yata si Congressman Kong Hoon. Sa ganyang karami ng pera mo, di po ba pagka sobrang yaman ka, ay napakadali pong maging bata ang itsura mo sa panahon ngayon. Yung mayayaman na 80 na ang edad, pero pagka tiningnan mo dahil mayaman, parang 50 anyos lang dahil sa dami ng pera. At syempre po, sa mga kinakain nila at mga naka-aircon. Hindi po ba sagana po sa aircon at sagana po sa bakasyon? Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, mga kabayan, si Annie Jo. Thank you po. At kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hersho ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at syempre po lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin at dasal na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, tayo pong lahat ay maingatan mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.